sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, walang nabago, tuloy ang kaso. Yan. Si Marcoleta naman, sa rally naman ngayon ng Iglesia ni Cristo, nagsalita na siya doon, umakyat siya sa stage, mga kabunyog mga kababayan. Ang sabi naman ni Marcoleta, nakahanda akong magpakulong. So ano naman pala eh. So ano pang hinihintay natin? 'Di ba? Wala naman palang problema. Mga kabunyog mga kababayan? Ha? Wala naman palang problema. Sabi ni Ombudsman Boying, tuloy ang kaso, walang nabago. Sabi naman ni Marcoleta, nakahanda akong magpakulong. Go na. Ha? Mga kabunyog? Go na. Kaya ang mamamayang Pilipino ay nakaantabay. Nakaantabay tayo sa mga mangyayari. Ito mga kabunyog. Ginagawa ng kampo ni Marcoleta ang lahat. Tinutulungan siya ng Iglesia ni Cristo at ng mga DDS paano mapipigilan ang pagkaso sa kanya na nauna ng inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya lang talagang sinabi na ni Ombudsman Boying, wala nang makakabago. Tuloy, sabi niya. Walang nabago. Nung isang araw, o kahapon ba yon, nung magsimula yung rally ng INC, nag-press con kaagad si ASIC Miko Clavano. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, tuloy, hindi kami papipressure sa rally na yan. Tuloy. Kahit may rally, tuloy. Pero si Miko Clavano yon. Pero ngayong araw, mga kabunyog, si mismo. Si Ombudsman Boying na mismo ang nagsabi. Ito, ipakita ko sa inyo. Yan. News 5 yan, Nothing has changed. We will file. Tingnan nyo yung pitsa sa baba. July 1, 2026. So yan mga kabunyog. Ang linaw ng binitiwan ni July 1, 2026. Ngayon yan. Kaya actually kasi tinanong siya. Ombudsman, sa harap po ng rally ng Iglesia ni Cristo at ng mga Duterte supporters, ano po ba? I-reconsider niyo po ba ang pagpa-file ng kaso kay Senator Marcoleta? Nauna na ninyong inanunsyo. Sabi ni Ombudsman Boying, yan, ang linaw naman, pinakita ko sa inyo, hindi. Nothing has changed, sabi niya. Walang nabago. Ipa-file nila ang kaso. Kasi talaga kasi ito mga kabunyog? Ang pinaka-problema talaga kasi dito, ang pinaka-problema, pag hindi ito final ng ombudsman, mawawala na ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya natin. Kung ang sinasabi ng kampo ni Marcoleta at ng Iglesia ni Cristo, INC, at ng mga pro-Duterte, na selective justice, pinipili lang daw ni Ombudsman Rimulya ang kinakasuhan. Kapag hindi niya kinasuhan, si Marcoleta, ganun din ang lalabas. Selective justice. Ibig sabihin, dahil pala senador yan, dahil pala INC yan, dahil pala nagsalita ang INC at nagrally, aatras ka na. Hindi maganda. Si Pangulong Marcos, ganun na ang pinakita ngayon. Kahit may rally ang INC, mayroon pa nga daw bukas pero tuloy yung pagbiyahe, pagbisita sa Canada. Kasi naka-schedule na yan, matagal na, working visit yan. Pag hindi niya tinuloy yan, hindi maganda ang optics Lalabas na siya. Lalabas na lame duck. Lalabas na lame duck. Natakot siya. Pero dito, pinakita niya, actually, may ambush interview nga kay PBBM. Tinanong siya ng media, hindi po ba kayo natatakot na
May rally, aalis po kayo. May mga rallies na nangyayari. Sabi niya, hindi naman siya natatakot. Hindi naman daw siya. Ano niya na daw yan? Siguro, calculated niya na. Calculated niya na. Kontrolado naman daw ang sitwasyon. Sabi ni PBBM, ay kung si mismong Pangulong Marcos na ang nagsabi, tuloy. Tuloy ang biyahe niya. O, tapos pagdating kay Ombudsman Buying Rimulya, biglang pag-iisipan namin uli, pag-aaralan namin tong kaso na to, ano yun? Lalabas niyan, ano siya? Nag-ano siya, bumigay kay sa pressure ng iglesia at nila Marcoleta. So hindi maganda ang dating. Pagdating sa sambayan ng Pilipino, mawawala ang tiwala sa ombudsman. Mawawala ang tiwala sa sistema ng hustisya natin. Nadadala pala sa pressure. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, sinabi na ni Ombudsman Buying, tuloy, nothing has changed. Sinabi na rin naman yan ni Senador Ping Lacson. Naniniwala siya hindi yan aatras hindi babaguhin ni yun. Hindi babaguhin ni Ombudsman Buying yan. Sabi niya, kilala niya si Ombudsman Buying. Sabi ni Senador Ping Lacson. Kaya ito na nga, mga kabunyog. Maganda ito. Maganda itong pinapakita na tapang. Kasi pag ombudsman ka, kailangan mo talaga matapang ka. Hindi ka masisindak. Ang batas ay batas. Kung nakalabag ka ng batas, kahit gaano ka pa man kataas ang posisyon sa gobyerno, senador ka pa man, vice presidente ka pa man, ang presidente lang kasi ang may immunity from suit. Nakalagay yan sa Constitution eh. May immunity din from arrest habang nasa termino pa siya. Pwede mo siyang kasuhan ang presidente at pwede mong arestuhin after his term. After his or her term. Pero hanggat nanunungkulan pa ang Pangulo, nakalagay sa Constitution. May immunity yan from arrest, saka immunity from suit. Bakit? Bakit? Siyempre, irerespeto mo ang tanggapan ng Pangulo. Pwede siya, pero impeachment. Pero yung Vice President, hindi yan immune from suit. Hindi yan immune from suit. Hindi rin yan immune from arrest. Ganon din ang mga senador. Hindi yan immune from suit. Hindi rin yan immune from arrest. Kaya itong pinapakitang ito ni Ombudsman Buying Rimulya, sasaluduhan siya ng sambayan ng Pilipino sa kanyang pagiging matapang at saka talagang pinapatupad niya yung batas. Kung ano yung batas, batas yan. Dapat yan ang masunod. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kahit anong mga, siyempre galit na sa kanya ang mga DDS at saka ang mga INC galit na sa kanya. Pero sinabi naman niya ni Ombudsman Buying nang ma-appoint siyang ombudsman, sabi niya, ano niya na daw ito Gusto niya na lang mag-iwan ng magandang legacy bago siya mamatay. Kasi 'di ba muntik nang mamatayan si Ombudsman Buying. Ano yan 'di ba? Grabe yung pinagdaanan niya. Inoperahan yan, bypass. Heart bypass operation. Tapos nagka-leukemia yan payat na payat yan nun, 'di ba? Tapos ngayon, na-appoint siyang ombudsman. Sabi niya, yung binigay sa akin na buhay uli, gagamitin niya na raw ito sa mabuti para sa bayan. Kahit pa daw anong mangyari sa kanya, gagawin niya ang tungkulin niya bilang ombudsman. Ito yung mga bagay na hindi ginawa nung dating ombudsman na tao ni Duterte, si Samuel Martires. At least ngayon, kinakatakutan na uli ang ombudsman. Kinakatakutan na. Dapat lang naman talaga. Kasi ang ombudsman naman talaga ang tanod bayan. Siya talaga yung magkakaso sa mga tiwali na opisyal ng bayan. Kaya ito ngayon,
Inanunsyo na niya na yan nung nakaraang araw, kakasuhan niya si Marcoleta within this week. Plunder. Oh, pati sila Mike Defensor. Ah? So, kung babawiin niya yon, mawawala ang tiwala at respeto sa kanya ng sambayan ng Pilipino. Pag nawala ang respeto, tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kanya, wala na. Kasi ombudsman yan eh. Sino pa ang magdidisiplina, magpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng bayan? Sa kanya nakaatang yan bilang ombudsman. Kaya nga independent constitutional body yan eh. Napaka makapangyarihan ng ombudsman. Kaya ano ito, salamat at sinabi ni Ombudsman Buying, hindi, sabi niya, tuloy ang kaso, sabi niya. Wala namang nabago. So, expect natin, abangan natin yan, kung hindi yan bukas, Thursday, Friday yan. Kasi sabi niya, within this week. Baka usually nagpa-file ng kaso sila Ombudsman Buying Friday. Friday. Oh. Kaya ano na ito, pero ngayon baka malay mo bukas i-file niya na. Oh. 'Di ba? Si naman mga kabunyog, si Marcoleta. Si Marcoleta naman sabi niya handa naman daw na siyang makulong. Oh. Yan ang sabi niya. Kaya lang nagsasabi siyang handang makulong, nagrarally pa. Kung handa kang makulong, wag na, hintayin mo na lang kasuhan ka. Pero hindi, nagrarally pa eh. Ibig sabihin, umaasa pa na mapipigilan ang pagkaso sa kanya. Ito yung sabi niya, nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Oh. Ngayon niya rin yan sinabi, July 1, 2016. Ayan. Yan naman ang sabi ni Marcoleta. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.